mahaba din yung oras ng biyahe, siguro mga 2 hours. Review ko naman dito. Hello everyone! Welcome po sa another episode ng ating travel video. Today po, i-share ko sa inyo yung ating tour sa Halong Bay. At bago po matapos yung video, magbibigay po ako ng tips and personal comments ko dun sa naging takbo ng travel ko sa Halong Bay. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para ma-notify po kayo sa mga incoming travel videos natin, local man yan or international. So, without further ado, eto na po ang ating video. Yan, nag-wait lang tayo ng service natin. Dito na rin ako ng package sa hotel. So yan, 7:51 na ng umaga. Yeah, how are you? Good? I'm good. How many hours from here? It takes us 2.5 an hour. 2.5. to get there. If you will do commute, how much will be the cost? Halong Bay. Oh, go to the Grab is a bit expensive. Expensive? From here to get there, 160 kilometers. So maybe it's take you more than 2 million. 2 million. About $120. Too much. Do you have daily schedule? Yeah, today we do like the daily tour. Daily tour? Schedule. We go to visit Halong Bay for 1 day. So if we go at 8 a.m., what time will go back then? Around like 8:30 p.m. PM. Okay. So ayun guys, ganun nga from 8 a.m. maybe to until 8 p.m. yung balik dito. Kung hindi ka magbo-book ng package at magko-commute ka, yung Grab kasi sabi niya abutin ng 2 million pera nila. So ang mga 2 million siguro mga nasa $100 na. Kuha daw siya ng photo. Photo? Itong photo. Hindi ko naman siya maintindihan. Pero alam ko naka-stay siya dito sa hotel. So ayan yung bus nila, limo. Komportable siya, maganda. Pang total siya. Meron siyang libreng tubig. Meron siyang charging point. So hindi ka mga problema na maubusan ka ng package. And ang total cost ng package is $48. Actually 50 yung alok sa akin, pero hindi ako ng discount, binili niya ng $48. So kasama dun sa $48 is yung service papunta at pabalik from Hanoi, Halong Bay, and then yung cruise, yung lunch, and yung mga iba pang activities na nandoon. Pwede rin mag-swimming and kayaking, and meron pang visit sa caves. So hintayin ko na lang mamaya. Ito pa sure nilagay yung activities. And see you later. We're gonna start the tour to Halong, right? When we get to Halong, we get on the boat to this the bay. But before we get on the boat, actually our captain need to make the registration with the management department of the bay. So it means we would like to have your general information, right? Including the full name here, the year birth, and the nationality. They separate to fill in the form, right? We start with the people in the back first, and after you finish, please pass it to the others. Siguro after 2 hours ng continuous drive, nag-stop dito sa may museum ng Pearl. Pakita ko sa inyo, meron. We cut off the mantle or membrane membrane or cut any part, you need to see the core inside. And you know, to each eye, so just one per inside. That's one. So
parang 30 minutes break to para makapag coffee or eat ng snacks and little tour dito sa ano nila sa parang shop so nandito na kami sa area. So from 8 AM na pick up, nakarating kami dito ng 12 or 11:50. It's 4 hours na biyahe. Please do not lose the ticket. If not, you cannot go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, your group, please stand on this side for me. May inabot silang ticket. Okay, let's go. Pwedeng mawala. Ito yung ipapakita natin doon sa cruise mamaya. Yung tour guide, may dala-dala siyang ayan yung palatandaan. 12 rồi, ok. So, ito yung boat. Yan. Nasasakyan. So, meron mga maliliit. And ito medyo malaki siya. Kaya siguro mahal din. So, pagdating mo dito, may mga food na nakarete. I think ito yung buffet nila. So, I'll sit here. Yeah, you sit here. So we have like 7 sit here and 1 person can sit here. So, ito yung mga food. Stay together. We have like 3 different floors. We stay on the first floor here. Later you can go to the second floor by the staircase in front. When you stay on the second floor, you can walk all the way to the back of the second floor. You will see 2 staircases to go to the third floor, the open area, where you can take a photo and enjoy the view of the bay. In this floor, we have like 2 toilets, 2 washrooms, one on this side and one the other side. If you need to go, just go outside the door. You see it right away. It's both for men or women use. And we wait for the other group, and then our boat will start from here to the bay on that side. When I go to the place about 8 kilometers away from here, this will take us about like 1 hour 10 minutes from here to get there. And during that time we will have lunch. And the lunch today is a buffet lunch. Right? Please take the bowl, the plate, spoon, chopstick, everything here. And you take the food around here. We have both food for vegetarian and the regular food. Right? And during after the lunch, we will have like 3 places to visit in our tour. The first place, that is the Luan Tunnel, where you can do the rowing boat. First option, rowing boat. The second is the kayak. Or the first one, that is speedboat first. And after that, you still can do like the rowing boat or the kayaking more. You can do 2 instead of 1. And after that, we come back here. The boat will bring you to the second place for the Sort Cave. The cave will walk from one side to the other side for visiting. And then like come back to the boat, and the boat will bring her to the last place. That is a T-top island for swimming or hiking to the top of the mountain. Before any activities, I will introduce you more detail about what we're gonna do next. And in the tour, the drink is included. So if you would like to drink anything, you can order on the menu with this lady. Thank you very much. Thank you very much. So, ito naman yung menu nila. Kasi bawal nga magdala ng bottled water. So, ito na lang bibili. So, ito yung mga prices ng drinks nila. So, yung price na yan, halimbawa ito mga 45. Times 2 mo yan, tapos dagdag ng konti. So, 45 times 2, 90. Siguro mga 100 pesos yan. So, iba't ibang klase ng drinks. So, ito yung food nila. Meron pang iba. Ayan, Diyos, binibili siya. Hindi free yung drinks dito.
have the Kissing Chicken Island. It is a symbol of Ha Long Bay. Right in front, if you would like to take a photo, you can go outside. Yeah. Đi cùng nhau nữa. Anh ngồi xuống Nam một chút. Chào một mình đi kìa. Đi chơi ở một mình. Enjoy cả. Trèo lên, mình phải trèo lên cứ lạc lại rồi không biết lần đầu tiên. Không biết, talaga tiếng Việt. So ayan, dahil maaga ako natapos na sumakay doon sa boat na yon, may nagpapadel. Solong-solo ko yung cruise, itong bangka. Ano na yan, may option, pwedeng mag-kayak, pero delikado, baka mabasa ka or tumumba yung kayak. Kaya ang pinili ko na lang is yung may nagpapadel para relax lang. And ito yung first stop. Tapos yung meron din option na mag-speedboat, pero may bayad yun na 250,000 na dong yung pera nila. So most likely equivalent to 600 pesos. Hindi na kasi para sa akin, wala rin naman akong makikita na masyado dahil nakita ko naman na yung mga ano dito, rock formation, yun lang din naman yung iikutan nila. So I think wala naman siyang may add doon sa experience masyado, kundi yung extra pay lang. Yung food, double pay siya. Wala, medyo ano lang yung lasa eh, medyo normal lang yung lasa. Nililigpit na rin nila yung mga food. So if hindi ka nakakuha ng food ng maayos, wala, hindi ka rin makakakain ng marami. Hindi mo na matitikman yung ibang food, kung ano na lang yung nilagay mo sa plate mo, yun na lang ang makakain mo. Tapos yung drinks nila hindi siya libre, so kailangan mo siyang bayaran ng separate. Review ko naman dito, okay naman siya yung area na to, itong hinintuan. Kaya lang if nakapag-visit ka na doon sa mga island ng mga sa Pilipinas like Coron and El Nido, hindi mo na masyadong ma-appreciate kasi mas maganda pa rin yung mga rock formation na meron tayo doon sa El Nido and sa Coron, Palawan. So nothing special, tapos medyo hindi pa ganun kalinis, meron pa mga lumulutang na mga plastic doon sa sa loob ng parang lagoon, and medyo madilim yung kulay ng tubig, unlike doon sa Pilipinas, doon sa Coron and El Nido talagang malinis yung tubig and magaganda yung mga rock formation. So dito parang okay lang. Siguro kung hindi mo pa napuntahan sa Coron and El Nido, magagandahan ka ng sobra dito and ma-appreciate mo. Pero kung nakapunta ka na doon, ano na lang to, parang ordinary, hindi na siya ganun ka grand yung experience. Kasi kung Pinas, siguro parang kung 10 yung magiging rating ko sa Pinas, ito siguro baka mga 7 lang ang ang itsura ng mga rock formation. Ang maganda lang dito kasi transfer ka lang nila ng mga 2 oras 3 oras mahigit mula doon sa city papunta dito. So doon bumabawi. So yung mga island hopping na tulad nito, kahit nasabihin pa natin $50 to and may food,
kung susumahin mo, mura pa rin compared dun sa magiging gastos mo sa Pinas, na magkano pa lang yung pamasahe ng from Manila to Coron or to El Nido, abutin ka ng ilang libo, 6,000, 4,000. Pagka pumunta ka pa ng peak season, nasa more than 10,000 pa yata yung pamasahe. Super expensive. So dito, napuntahan mo na yung city, napuntahan mo na yung island. Besides, mura talaga dito sa Vietnam yung mga bilihin. Kaya siguro mas pinipili nung iba na dito pumunta instead na sa Pilipinas. So yun lang yung observation ko. So ayan yung mga speedboat. So I think wala naman talagang mangyayari something different, kundi yung makasakay ka lang ng speedboat, babayad ka lang ng extra. So ayan na muna guys, mag-update ako later about dun sa mga iba pang pupunta. So next is yung cave na, yung trekking, mga nasa 5 minutes walk yung gagawin. So marami, sabay-sabay din yung mga umaakit, pila-pila, ayan o, maraming mga umikot. So 45 minutes na walk ito. I will just come over here, everyone. I want to show you something. Oh, wow. So huge. Sobrang laki ng cave. I'm supposed to say that like you don't tell like the first thing. One smooth dive. Thank you, thank you. Okay. Thank you, guys. Maganda. Sulit ka. Ito na yung third stop. Bali, siya, beach. Pwedeng pagbiguan. 45 minutes na mag-stay dito. Meron din trekking na 15 minutes. So dahil umulan, hindi masyadong makakilos. Kailangan bumili na raincoat. Siguro mga nasa 60 pesos. 435 steps. Ang ulan dito sa taas. Yan. So pag bumaba, siguradong basang-basa. Meron pang may dala na waves. Yan, so pauwi na. Nagpalit na ako ng damit ko kasi meron pa silang pachichirya. Nice experience. Nagpiprepare din sila ng inumin. Ayan, may juice and may wine pa yata. Bago uwi. Actually, pauwi na yung pabalik na sa dalawang
So guys, it's time para doon sa aking personal comments and tips. So, meron akong mga tanong kung babalik pa ba ako sa Halong Bay. Mai-recommend ko ba yung pagtutour doon at sulit ba yung tour sa Halong Bay? So, bago ko sagutin yung mga tanong na yan, ito muna yung mga points na dapat i-consider sa pagtutour doon sa Halong Bay. So, unang-una yung transportation. So, bali, kung kaya ba ng 7 hours na round trip papunta from Hanoi to Halong Bay, umabot siya ng 4 hours. Then yung pabalik, siguro mga 3 hours. So, yun yung isang i-consider kung kakayanin mo ba na mag-travel ng ganun kahaba. So, number 2, yung cost. So, ang nakuha kong package is $48. So, inclusive na lahat kung ano yung mga naipakita ko dun sa video mula sa transportation hanggang dun sa cruise and yung buffet food. Wala na akong binayaran doon na kahit ano kundi yung $48 lang naman. Ayun, nakuha ko siya doon sa tinirahan ko na accommodation. Sila na yung nag-arrange ng tour sa akin. Pero kung kayo naka-DIY at wala pa naman kayong package, i-share ko na rin yung pag-iikot ko doon sa old quarters kasi meron doong mga agency or travel agency na nag-aalok ng package. Meron ako nakita na $40 and $36. Hindi ko lang sure kung ano yung mga kaibahan nun doon sa nakuha kong package. Most likely, ang difference nun is yung bus kasi yung bus na sinakyan ko is limo talaga, pang tour talaga siya and napaka-komportable. So, baka yung iba na mas mura yung offer is iba yung ginagamit nila na bus dun sa tour, baka yung mga malalaki. So okay lang din naman yon, pero i-consider nyo rin yung haba ng biyahe at yung pagiging komportable. So pangatlo is yung doon sa may food, double pay siya, hindi siya ganun ka-special yung taste para sa akin. And isa pang experience is mabilis nilang tinatanggal yung mga pagkain na nakahilera doon. So, I suggest na pag kukuha ka ng pagkain mo, piliin mo na yung mga pagkain na gusto mong tikman and ilagay mo dun sa table mo kasi pag tumagal-tagal pa, wala ka nang mababalikan. At saka nga pala, additional doon sa, sa ating tip, bawal po magdala ng bottled water, yung mga disposable na bottle. Pwede ka naman magdala ng tubig, pero yung lalagyan mo dapat hindi siya disposable. Kasi medyo magagastusan ka talaga doon sa panay bili ng tubig kasi nagtitrekking. So, pagbalik mo, uhaw ka na naman. So, siguro mga 4 na beses akong bumili ng tubig. Eh, mga nasa 35,000 yon. So, parang mga nasa 70 or 80 pesos din siya isa. So, para medyo makatipid ka, magdala ka na lang ng tubig mo na doon sa cruise. Pwede naman doon sa tour, doon sa unang stop natin, nakapagbigay na ako ng aking comments doon sa video. So, bahala na lang kayong mamili kung gusto nyo ba na mag-kayak o doon sa may paddle boat or sa speedboat. Doon sa pangalawang stopover naman natin, yung cave, yun talaga yung pinaka nagustuhan ko doon, kakaiba. Kasi wala pa ako nakitang ganyan dito sa Pilipinas. Super namangha ako sa laki nung cave na yon at feeling ko siya yung highlights nung tour na ginawa dito sa Halong Bay. And then pagdating naman doon sa pangatlo, yung beach, pwede ka mag-swimming doon, pero kailangan mo lang mamili. It's either magti-trekking ka ba o mag-swimming ka. Kasi meron ka lang 45 minutes para doon sa place na yon. So ang ginawa ko, nag-trekking ako. Kailangan ready ka doon sa pagtitrek kasi nasa 400 plus yung steps na aakyatin mo and nakakapagod talaga lalo kung hindi ka sanay umakyat. Sa beach naman nila, hindi naman ako masyadong na-impress kasi hindi ko sure, baka dahil nga umuulan, hindi ko nakita yung ganda niya, pero hindi ko talaga siya maikukumpara doon sa mga beaches na nakita natin dito sa Pilipinas, especially doon sa Coron and sa El Nido. So guys, ayan, para sa aking personal question, eto na nga po, babalikan ko pa ba yung Halong Bay? Maire-recommend ko ba? At sulit nga ba yung travel sa Halong Bay? So eto na po yung aking sagot. So kung sulit, yes, sulit po yung pagta-travel sa Halong Bay. Yung $48, sulit na sulit siya. So kung babalikan ng Halong Bay, ang sagot ko dyan ay hindi na, kasi meron pa mga ibang
lugar sa Vietnam na mas magandang explore at balikan tulad nung sa may Sapa. Mas gusto ko yung Sapa na balikan kaysa doon sa Halong Bay. So, number 3, maire-recommend ko ba yung Halong Bay? Yes, maire-recommend ko siya. Maganda siya lalo na doon sa mga first travelers na hindi pa po nakakapunta ng Coron, Palawan at El Nido. Mas ma-appreciate nyo po yung ganda ng kanilang rock formation. Pero po doon sa mga nagpunta na ng El Nido at nakapag-island hopping na sa El Nido and Coron, wag na po kayo masyado mag-expect kasi mas maganda pa po yung ating mga rock formation and lagoons dito po sa Palawan kesa po doon sa Halong Bay. So, para sa mga bagong travelers na hindi pa nakakapunta ng Coron and El Nido, magagandahan po kayo doon sa sa lugar. So, hanggang dito na lang po guys. I hope makakuha po kayo ng information and tips dito sa ating video na sana makatulong sa inyong pagta-travel or pagde-decide doon sa mga places na gusto nyong puntahan. See you po sa aking mga next videos. Again, sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Have a good day everyone and goodbye.